Next po, after adding product, pwede na po tayo mag-add ng customer. So, click nyo lang po yung customer and then add customer button. Input nyo lang po yung name, sample Juan de la Cruz, alias Juan. Alias po is hindi naman po required. Phone number, and then yung email address. Customer Juan silver.test. And then customer type is meron po tayong delivery service. And then yung address niya po, barangay. And if ever po meron na kayong customer na merong hiniram na galon sa inyo, so click nyo lang po to. So, pwede po kayo dyan magdagdag ng kung ilan po yung nahiram niya na galon sa inyo. Wala naman po, uncheck nyo lang siya. And then yung map po is, yung address is kailangan po to, yung map. So, pwede po kayong gumamit ng map kung saan siya Pero for the customer mobile app po, is automatic na rin po to. Nasa-save na po yung map doon. Then after po yan, click po yung create customer. So, hindi mapupunta po kayo sa customer page. Diyan, makikita nyo po kung ilan yung hiniram na container ni customer. Magkano yung balance niya, lahat ng na-order niya, tsaka yung mga na-failed or canceled na order niya, nandyan din po. And then yung outstanding po, mabaraw container, meron din po tayong logs. Tsaka yung return niya po ng history ng containers, nandyan din po meron tayong logs. So after po adding ng customer, so ito na po yung magiging process natin, yung pinaka-core process ng business, which is yung operation. Pwede po tayo mag-create ng order. So click mo lang po yung create order, select po yung customer, and then kung hindi, wala pa po yung customer, meron po tayong direct link para makapag-add ng customer. So, the same process po na ginawa natin kanina. So, create order, select customer, and then yung handling staff, kung sino yung nag-handle or sino yung staff nyo. And then yung fulfillment type, delivery, or walk-in, or pickup. So, delivery po is customizable po siya. Pwede po kayo magdagdag ng delivery fee. And then order notes at saka delivery notes if ever meron. And then ito na po yung listed product natin kanina na ginawa. So, example po, distilled yung order niya. Click niyo lang po yung isa. Meron din po tayong preview. Order, automatic siya mag-compute sa gilid ng cart. And then, if ever po yung container is for sale, so pwede po natin siya ilagay as or mark as sold. So, lagay nyo lang po yung one container for sale and then yung container price po. Automatic na rin po siya magko-compute ng price sa baba. So, if ever naman po, hindi siya binili ni customer, so, tanggalin nyo lang po siya and then click nyo po yung pag okay na po lahat, click nyo po yung preview order. So, ito na po yung overall order niya. Meron po tayong option to select yung paid now kung nagbayad na siya. And then GCash or cash, reference number, and then kung ilan po yung na-deliver. Example po sa order na to is 1 gallon. Delivered po sa customer is 1. Then kung gallon naman po siya ni customer, ilagay nyo lang po sa return quantity is 1. Then automatic siya magpo-compute na walang borrowed container. So kung pay later naman po, usually ito yung nangyayari, yung mga pay later talaga. So upon delivery pa yung payment. So click na po yung pay later and then place nyo po yung order. After po mag-create yung order, magkakaroon po siya ng order code. And then
Yung details po, nakalist na rin siya. So, meron din po itong notification sa dashboard. If ever din po mag-create dun sa app, meron din po notification na matatanggap dyan sa dashboard. So, nandyan po yung summary, yung delivery info, wala pa, payment info, wala pa, and then yung history. So, ng order na to, so makikita nyo rin po. And then, pag meron na pong order, confirm na yung order, pwede na po natin yung dispatch. So, click nyo lang po yung dispatch order. May option po tayo to click yung dispatch order. Pwede din po dito sa left side ng menu, click nyo po yung dispatch order. So, lalabas po dyan yung confirmed order. So, select nyo lang po, check nyo lang po yung confirmed order na gusto nyo na i-dispatch for delivery. Tapos kung sinong driver po yung mag-deliver. And then kung kailan po. So, create. Click nyo po yung create, dispatch. So, magkakaroon po siya ng record sa baba. And then, kung titingnan nyo po sa deliveries, magkakaroon po siya ng record sa baba, and then automatic po siya mapupunta sa delivery page. So, meron po tayong delivery code, and then yung details, kung sino na-assign na driver, yung schedule, at saka yung action. So, if this, for delivery na po, yung order na to, click nyo lang po yung start. And then, so, automatic po yung status natin is naging in progress. Tapos yung notes, if ever meron tayong delivery notes. And then, meron din tayong delivery remarks if ever nag-failed or hindi na-deliver yung container or yung order. So, yan. So, if ever customer container po ito, kung customer container po yung order, pwede nyo po lang ilagay 1. So, wala po siya magiging bar container. Pero if ever naman po hindi container ni customer, so mark nyo lang po siya 0. And then automatic po din po siya magkakaroon ng borrowed 1 once na kinumplete natin yung delivery. So, pag clinic po natin yung complete delivery, ito na po yung magkakaroon po siya ng message na completed successfully. And then nandiyan po yung dispatch record and then yung delivery details, kailan na schedule, kailan nag-start, kailan na complete. Nandiyan po yan. And then yung driver location po during delivery po, pwede mo po ma-map. Kasi di ba po may mobile app si driver. So pwede niyo po ma-locate kung nasaan na si driver. Makikita niyo pa siya sa map. And then yung order details nandiyan din po naka-display. So back to deliveries, pupunta po ako sa order. If ever po na deliver na siya, and then ayan po, meron po tayo, makikita niyo po total unpaid pa siya. So, click niyo po yung delivery. Pansin niyo po yung order status completed and payment po is unpaid. So, paano po siya itag as paid na? So, click niyo lang po yung order. And then, sa loob po ng order page, nakikita niyo po yung completed order action. Nandyan na po siya. Pwede niyo po i-reopen yung delivery. Example, kung nagkamali lang po ng top yung staff nyo na completed na yung order, pwede nyo po siya i-open. Pwede nyo po rin siya i-mark as paid. So, click nyo lang po yung mark as paid if ever bayad na yung order na yun. So, yan po yung magiging status niya ulit. And then, meron din po tayong option to refund naman po yung delivery. Ito po yung mga example po dito, yung mga maling delivery na nabayaran. So, pwede po natin siyang refund. So, nandyan din po yung items, saka yung summary, yung status ng delivery, nandyan din po. Pati yung payment na method, nandyan. And then yung container borrowed, ayun po, meron po tayong isang nakatag. So basically, yan po yung pinaka-core process from order, dispatch, and delivery. So kung pupunta po tayo sa dashboard, ayun po, makikita nyo na yung sales in range. Meron na tayong amount for this month. And then yung order, yung expenses, wala pa kasi wala naman tayong nilagay. Expense, and then yung kinita natin is nandyan na. Yung net sales, unpaid order, recorded din po yan. Tsaka yung projected sales. Yung projected sales po is yung sum po to ng net sales at saka yung unpaid order.
So, yun po yung total ng projected sales natin. So, nandyan din po yung graph at saka yung order mix status. And then, preventive maintenance. Ayan, portfolio health, total customer, total borrowed container. So, meron po tayong at a glance na makikita po natin siya agad-agad. So, yung live queue, nandyan din po yung order natin. So, and then yung maintenance ledger po natin. So, pupunta po tayo sa customer. Kung mapapansin nyo po si Juan de la Cruz, click nyo po yung view. And then, kita nyo po yung borrowed container, nagkaroon siya ng isa na hiniram na container. And then, unpaid, wala siyang unpaid na balance. Total order niya is isa. And then, wala din siyang paid na order. So, kung papansinin niyo po, punta po tayo sa container inventory. Ayan po, yung round gallon natin, nabawasan ng isa na kay customer siya ngayon. So, pwede nyo rin po siyang makita kung sino yung customer na yan. Clickable po siya. So, click nyo lang po yung 1. Sa baba po is makikita nyo yung customer na nanghiram. Ayan po. Yung customer, basically pupunta lang po siya doon ulit sa page ng customer.